hinilingan ako na ianul ang aming kasal dahil sa bintang na ako'y baok. Ngayon ipinagmamalaki ko ang aking napakagandang sanggol sa harap nila upang patunayan kung sino talaga ang may problema. Bawat umaga sa marangyang bahay na iyon ay laging malamig hindi dahil sa aircon kundi dahil sa makapusong nanigas na. Ako si Amara at madalas akong umupong mag-isa sa mahabang hapag-kainan. Nakatitig sa almusal na hindi ko kailanman maubos. Ang 5 taon ng pagsasama ay dapat sanang puno ang tawanan. Hindi ang nakakabing katahimikan. Akala ko nun ang pagpapakasal kay Luis, isang matagumpay na lalaki mula sa isang kilalang pamilya ay magdadala ng kaligayahan. Iyon pala. Nagdala lamang ito ng kalungkutan na nababalot ng karangyaan. Ang pangunahing problema ay simple lang ngunit ang epekto nito ay mapanira. Wala pa kaming anak at sa mata ni Senora Elvira, ang biyanan ko, iyon ang pinakamalaking kasalanan na hindi mapapatawad. Si Senyora Elvira ay isang socialite na tinitingnan ang pagkakaroon ng tagapagmana bilang pinakamahalagang yaman na parang stock sa isang kumpanya. Isipin ninyo, ako ang nag-iisang manugang na inaasahang magbibigay agad ng magpapatuloy sa yaman, at pangalan ng pamilya Reyes. Ngunit ang katotohanan, hindi ako nagbubuntis. Ang panggigipit ay hindi dumarating sa anyo ang sigaw kundi sa matingin at pasaring na mas masakit pa. May espesyal na kakayahan si Senora Elvira sa mga parinik na parang dahan-dahang tinutusok ng mapurol na karayom, hindi dumudugo. Pero matagal ang sakit sa mga hapunan ng pamilya. Ang sitwasyon ay nagiging parang isang korte. Magsisimula si Senyora Elvira sa pagtatanong tungkol sa negosyo ni Luis. At pagkatapos ay dahan-dahang ibabaling ang atensyon sa akin. Amara, nasubukan mo na bang uminom nitong pinakuluang dahon? Sabing kapitbahay ko, mabisa raw yan para maging masagana. Ngumingiti siya ang napakatamis. Ngunit ang kanyang mata ay nagpapahiwating ng pekeng awa at pangungutya. Ang magagawa ko lang ay yumuko, paglaruan ng pagkain sa aking plato at magpanggap na abala sa patatas na nasa harap ko, si Luis. Ang asawa kong dapat sana tagapagtanggol ko ay laging pinipiling maging isang tahimik na rebulto. Magiging abala siya sa pagiwangang kanyang karne o paminsan-minsan ay uubo. Para bang ang usapan ay walang kinalaman sa kanya ang kanyang pananahimik. Sumpaman ay ang pinakamapait na pagtataksil. Alam kong para sa kanya, mas mahalaga ang pasayahin ang kanyang ina kaysa protektahan ang damdamin ng kanyang asawa. Mabilis na lumipas ang unang taon ay ming kasal at ang maparinig ay kaya ko pang tiisin. Sinubukan kong intindihin. Marahil ay sabik na sabik lang si Senyora Elvira na magkaroon ngang apo sa 2 taon. Ang mga parinig ay naging matatalim na tanong na tumatama sa aking pagkababay. Ang kalikasan ng babae ay ang manganak. Amara, kung hindi mo kaya, paano na? Hidya kawawa naman si Luis. Ang kanyang nga ari-arian ay nanganganib na walang magmamana. Sabi minsan ni Senyora Elvira sa harap ng maraming kamag-anak sa isang pagtitipon. Ang maluhang pinigilan ko sa banyo matapos iyon ay napakainit. Pakiramdam ko, isa akong ganap na bigo. Hindi naman ako nanatiling walang ginagawa. Pilit kong sinubukan ang lahat ng payo at mga walang kwentang pamahiin na narinig ko. Mula sa mapapait na pinakuluang ugat at dahon na bigay ngang albularyo. Tradisyonal na hilot na nag-iwan ng mapasa sa aking likod. Hanggang sa pakonsulta sa pinakamagagaling na OBGYN sa lungsod. Sa tuwing uwi ako mula sa doktor, na may resulta na paksusuri na nagsasabing malusok at fertile ang aking matrice, laking may counting pag-asa. Ngunit ang pag-asang iyon ay laging sinusundan ang isang malaking tanong na nakabitin sa hangin. Kung malusok ako, bakit hindi ako mabuntis? Minsan sinubukan kong ibahagi ang aking hinala kay Luis. Dahan-dahan akong nakiusap na ay sumama siya sa akin upang magpasuri rin. Isang gabi habang nakahiga kami sa aming napakalaki at malungkot na silid, bumulong ako. Mahal, nagpasuri na ako. Maganda ang resulta. Paano kaya kung magpasuri tayong dalawa para malaman natin ang kabuuang kondisyon natin? Kung may problema man, mas mabilis nating malulunasan. Ang reaksyon ni Luis, noon ay parang isang maliit na pagsabog sa gitna ng gabi. Bigla siyang bumangon at tinitigan ako ngang lilisik na mga mata. Nababaliw ka na ba? Pinagdudahan mo ba ang pagkalalaki ko? Malinaw na ikaw ang may problema. 5 taon na Amara at hindi ka pa rin buntis. Kahit sinong doktor sabihin na malusok ka. Ano ang katotohanan? Hindi mo ako mabiyan ng anak. Huwag ka nga mahanap ng dahilan, Amara. Sinigawan niya ako ng pabulong. Natatakot na marinig ni Senyora Elvira sa kabilang kwarto. Pagkatapos nun,
Natulog siyang nakatalikot sa akin, lumilikhang isang malamig na bangin na imposibleng tawirin. Mula ang insidenteng iyon, hindi na ako naglakas loob, nabuksan pa ang usapin tungkol sa pagpapasuri. Nilunok kong buo ang lahat ng hinala na marahil nga wala sa akin ang problema. Ngunit sino ang maniniwala sa isang manugang na binansagang bao kumpara sa nag-isang minamahal na anak ng isang kilalang pamilya? Alam kong ang pagtatanggol kay Luis ang prioridad ni Senora Elvira, kahit na kailangan pang isakripisyo ang katotohanan. At saka anong may problema sa isang matagumpay at gwapong lalaki tulad ni Luis? Iyon marahil ang nasa isip ni Senora Elvira. Ang relasyon namin ni Luis ay unti-unting naging ugnayan ng 2 taong nagsasama lang sa isang silid. Hindi na mag-asawa. Lagi na siyang umuwi ng gabi na ang dahilan ay abala sa pag-asikaso ng kanyang ma-investment at startup na di umano'y palago ang palago. Ngunit alam kong isa lang itong dahilan para iwasan ang katahimikan ng bahay at ang mga mapagpanggap na tingin mula sa akin o mas malala pa iwasan ang tungkulin na maaring magpatunay sa aking mga hinala. Ang aking pagdurusa ay umabot sa sukdulan sa ika-anibersaryo ang kasal nina Senora Elvira at Senor Reyes. Bagam may sakit na at madalas nakaratay si Senor Reyes. Lahat ng mahahalagang kamag-anak at kasamahan ay nagtipon. Umakyat si Senora Elvira sa entablado upang magbigay ng talumpati at sa gitna ng mapapuri tungkol sa pagkakasundo ng pamilya. Sinamantala niya ang pagkakataong sulyapan ako ngang may kahabagan. Kami ay masaya. Napakasaya. Ang tanging hiling na lang namin na makaroon ng apo ay hindi pa natutupad. Kawawa naman ang anak naming si Luis. Nagtatrabaho ngang husto araw at gabi ngunit wala pa ring tagapakmana. Siguro may problema sa binhi. Sa binhing pinapataba. Siyempre ang isang pangungusap na iyon. Sa binhing pinapataba ay sapat na para manghina ako. Alam kong naintindihan ng lahat ng tao sa silid na iyon na ako ang tinutukoy niya. Ang aking di umano'y kawalan ng kakayahan. Nung gabing iyon, pakiramdam ko ay dumi akong nakadikit sa kanilang mga sapatos. Ang aking pagkatao ay ganap na niyurakan sa harap ng publiko. Tahimik akong umiyak sa buong biyahe pauwi. Si Luis ay nanatiling tahimik, abala sa kanyang cellphone. Sa silid, sinubukan kong makipag-usap ng masinsinan, ngunit ito'y walang saysay. Mahal, hindi ko na kaya. Minamaliit nila ako. Pinaratangan akong baok sa harap ng lahat. Sabi kong mahina. Bumuhos ang luha sa aking mukha. Si Luis ay humingalang malalim at padabok na inilapak ang kanyang cellphone. O sige, anong magagawa natin Amara? Iyon ang katotohanan ba? Wala pa tayong anak. Gusto lang ni mama kung ano ang pinakamabuti para sa akin. Magtiis ka na lang. Magtiis hanggang kailan mahal? Hanggang sa mamatay ako sa hiya. Naglakas loob akong itaas. Nang kaunti ang aking boses. Tinititigan ang kanyang matang walang laman. Bakit hindi mo ako kailanman ipinagtanggol? Bakit ayaw mong magpasuri? Mahal? Sigurado akong may itinatago ka sa akin. Napatawan ng bahagya si Luis. Isang tawa na tumusok hanggang sa kaibuturan ng aking puso. Sinabi ko na sayo, huwag kang magbaliw-baliwan. Huwag mong sirain ang pangalan ko at ng pamilya. Abala ako, Amara. Kung talagang hindi mo na kaya, hanapin mo ang sarili mong paraan para makaalis. Huwag mo ngang dagdagan ang problema sa buhay ko. Ang huling pangungusap ni Luis, hanapin mo ang sarili mong paraan para makaalis. Ang huling malakas na hampas na nagpabagsak sa aking mga panlaban. Napagtanto ko na ang lalaking nasa harap ko ay hindi na ang asawang minahal ko kundi isang duwag, na handang isakripis ako para sa kanyang ego at sa kaginhawaan ng kanyang ina. Alam ko na sa sandaling iyon oras na para umalis hindi dahil ako'y baw kundi dahil pagod na akong tratuhin na parang sirang gamit. Ang desisyon na maghiwalay ay hindi na mahirap para sa akin. Ako ang nagsampa ng petisyon para sa annulment na ikinagulat ni Senora Elvira at inakusahan pa akong nag-iinarte ngunit buo na ang aking pasya. Dahil sa yaman at koneksyon nege pamilya Reyes, gumamit sila nege malaking pera upang pabilisin ang proseso ne annulment. Sa korte si Luis ay tahimik lang. Mukhang nakahingangang maluwa, na tila gusto na rin niya akong mawala sa buhay niya. Tinitigan ako ni Senora Elvira na may tagumpay sa kanyang magamata. Para siyang nanalo sa loto na ang premyo ay ang kanyang nag-isang anak. Umalis ka na, Amara. Sana lumigaya ka kahit imposible dahil bawo ka. Bulong sa akin ni Senora Elvira. Habang papalabas ako ngang korte. Hindi ako sumagot. Ngumiti lang ako ngang bahagya. Isang ngiti na puno ngang pangako.
Pangako sa aking sarili na ako'y magiging masaya at balang araw malalaman nila na ang kanilang nga panlalait ay ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa nila. 3 buwan pagkatapos ng annulment, nakatayo ako sa harap ng bintana ng aking bagong studio apartment. Pinakmamasda nga abalang siyudad, iniwan ko ang lahat ng karangyaan na dati nagpapasikip sa aking dibdib. Dala ko lang ang aking kaalaman sa graphic design, ilang damit at isang pusong sugatan. Hindi na ako si Amara, asawa ni Luis Reyes. Ako na si Amara. Isang babaeng kailangang magsimula mula sa simula. Alam kong kailangan kong maging malakas. Hindi para magiganti, kundi para patunayan sa aking sarili na ako'y mahalaga. Bawat hininga ko ay puno ng determinasyon. Aayusin ko ang aking buhay. Magtutuon sa trabaho at isasarangang mahigpit ang pinto patungo sa nakaraang puno ng luha at kahihiyan. Nakakatawa ang pinakamiss ko sa marang bahay na iyon ay hindi ang karangyaan kundi ang pusang kaye, na madalas kong makita sa labas ng gate. Lagi kong binabati at pinapakain ng palihim ang pusang iyon dahil galit na galit si Senora Elvira sa mga hayop. Sa bagong mundong ito, malaya na akong bumati sa kahit sinong pusangang hindi kailangan ng pahintulot mula kanino man. Isang maliit na kalayaan na napakalaking pakiramdam. Alam kong magiging maayos ako. Ang sugat ay magiging peklat. Isang paalala kung gaano ako katatak at balang araw haharapin ko sila na ng insulto sa akin. Hindi ngang may galit kundi ngang may ngiti ngang kapayapaan na hindi nila kailanman makakamit. Ang amoy ngang siyudad na nagahalo ang amoy ngang aking bago. Lumipat ako sa Baguio. Isang lungsod na laging may kwento at isang katahimikang nagpapaginhawa, malayo sa Manila. Malayo kay Senyora Elvira at sa anino ni Luis. Maliit lang ang aking studio apartment ngunit mainit ang pakiramdam at pag-ari ko ng buo. Dito ako, si Amara. Ang bagong silang na freelance graphic designer. Nagsisimula ngang totoong buhay. Agad kong ibinabat ang sarili sa trabaho. Hinahayaan ang aking isip na maging abala sa pagdidisenyo ng logo at ilustrasyon sa halip na isipin ang masakit na nakaraan. Mula pa noong una, may talento na talaga ako sa disenyo ngunit nung kasal pa kami, kailangan kong iwanan ang lahat ng iyon dahil itinuturing ni Senyora Elvira na hindi elegante para sa kanyang manugang ang sining. Ngayon, ang kakayahang dati nakatago ay naging tagapagligtas ng aking buhay. Ang pinakukunan kita na nagpatayo sa akin nang hindi umaasa sa apelidong Rey minsan sa mga gabing. Tahimik mabagsik akong sinusugot kalungkutan dati kahit na malamig ang aming pagsasama, mayroon pa ring presensya ni Luis sa silid, kahit nakatalikod. Siya ngayon ay puro katahimikan ngunit, natutunan kong punan ang katahimikang iyon sinimulan kong balikan ang manga dating libangan, pagbabasa ng makakapal na fiction books at pagsubok ng manga bagong lutong bahay. Nakakatawa. Mas madalas pa akong ngumingiti mag-isa dahil sa tagumpay kong makagawa ang perpektong chiffon cake kaysa noong ako pa si Mrs. Reyes. Ang bentaheeng paninirahan sa isang bagong at abalang lungsod ay walang pakialam ang sino man kung sino ako, at iyon ay napakaginhawa. Wala nga mapanghusgang tingin mula sa mga socialite o bulungan mula sa mga kamag-anak na alam ang tungkol sa aking annulment. Maari akong mag-jogging sa parke nang hindi nag-alala na makasalubong ang mga kakilala ni Senyora Elvira. Maari akong kumain sa makarinderya sa tabing daan nang walang takot na makuhanan ng litrato ng isang lifestyle magazine. Ang kalayaan ay parang bagong oksigen para sa mga baga kong matagal nang naninikip. Ang tanging lugar na palagi kong tinatakbuhan ay ang malawak na parke ang lungsod na puno ay matatandang puno at payapang kapaligiran. Madalas akong magdala ang aking sketchbook dun. Nahahanap ngang inspirasyon mula sa mga mukhang mga taong dumadaan o mula sa mga batang tumatawa. Habang naglalarong sa bunbula, pinipilit kong panatilihing maliwanag ang aking mga disenyo. Hindi madilim tulad ng nilalaman ng aking puso. Isang hapon, habang abala ako sa pagguhit ng mga dahon sa aking sketchbook, nabasak ang aking konsentrasyon. Dahil sa kalokohan ng isang maliit na aso, mabilis na tumakbo ang aso palayo. Dala ang aking maliit na wallet na inilagay ko sa tabi ng upuan. Nagulat ako na taranta dahil nandoon ang aking ATM card at susi ng apartment. Hoy, ibalik mo yan, sigaw ko. Ngunit lalo pang bumilis ang takbo ng aso papunta sa isang grupo ng nga puno. Bigla, isang matangkat na lalaki na may suot na lumangunit astig na denim jacket ang lumitaw at naharang ang makulit na aso. Dahan-dahan siyang yumuko. Kinuha ang wallet ko mula sa bibig ng aso at ngumitingang bahagya sa akin. Pasensya na. Malikot talaga siya.
Ito ang wallet mo ba? Sabi niya habang inaabot ang wallet. Hingal na hingal pa ako sa pagtakbo. Ngunit agad akong nakaramdam ng ginhawa. Naku, salamat po. Grabe ang kaba ko. Sabi ko. Habang hinahabol ang hininga. Tumawa lang ng bahagya ang lalaki. Ang kanyang tawa ay tunok na tapatong. Ibang-iba sa tawa ni Luis na laging pilit o mapanukso. Walang anuman. Ako si Mateo at siya si Rocky. Ang asong ligaw na tagapagligtas. Biro niya. Si Mateo ay isang batang arkitekto na may autoridad ngunit may relax na aura. Parang isang street painter. Medyo mahaba ang buhok niya. Nakasuklay paatras at ang kanyang mga mata ay matalim ngunit nakakakalma. Napansin ko ang kanyang mga kamay. Malalakas at malalaki ngunit mukhang malambot. Habang hinahaplos ang ulo ni Rocky. Nakasuot siya ang mga lumang bota na may putik na parang kagagaling lang sa isang construction site. Nag-usap kaming moikli. Lumalabas na mayroon siyang proyekto sa pag-redesign ng isang parke malapit doon. Mukhang abala ka sa pagguhit ng maseryosong bagay tanong ni Mateo. Sumulyap sa aking sketchbook. Ipinaliwanag ko na isa akong graphic designer. Tuwang-tuwa siya. Nakaroon pa kami ng maikling diskusyon tungkol sa komposisyon ng kulay para sa kanyang disenyo na hango sa kapaligiran ng parke. Ang aming pag-usap ay dumaloy natural. Walang pilitan. Walang kailangang pausapan ang tungkol sa background ng pamilya o tagumpay sa pananalapi. Mula sa kakaibang pagkikita na iyon sa asong magnanakaw ng wallet, madalas na kaming nakakasalubong ni Mateo sa parke. Minsan habang pinagmamastan niya ang mga detalye niya isang lumang gusali. Minsan naman ay habang naghahanap akong ideya, sa ilalim ng isang puno ng banyan, madalas kaming makasama. Hindi bilang magkasintahan kundi bilang dalawang taong matatanda na nakahanap ng kaginhawaan sa parehong panlasa at katapatan sa pakikipag-usap. Si Mateo ay isang pambihirang tagapakinig. Hindi niya kailanman pinuputol ang aking sinasabi at palagi siyang nagbibigay ng matalinong tugon. Sa harap niya, naramdaman kong maari akong maging ako, si Amara na mahilig magbiro. Hindi ang matigas na manugang na kailangang mag-ingat sa imahe ng isang malaking pamilya. Nakakatawa. Minsan kong ikinuwento ang aking kapalpakan noong nasunok ko ang chiffon tsake hanggang sa tumunog ang fire alarm sa apartment at humagalpak siya ang tawa. Hindi niya ako hinusgahan. Ang kanyang malutong na tawa ay nakpagaan sa aking pakiramdam. Na parang unti-anting nababawasan ang bigat sa aking mga balikat. Dahan-dahan, nagsimula akong makuwento tungkol sa aking nakaraan sa kanya. Siyempre hindi ko agad masabingang diretso ang tungkol sa mga panlalait ni Senyora Elvira o sa aking mga hinala kay Luis. Nagsimula ako sa kwento tungkol sa annulment. Sa sakit ng isang bigong pagsasama, nakikinig si Mateo ng may buong empatiya. Ang kanyang tingin ay hindi kailanman naging nakakadiring awa, lalo na ang panghuhusga. Lahat tayo ay may nakaraan, Amara. Ang mahalaga ay hindi mo hinahayaang diktahan nito kung sino ka ngayon. Sabi niya isang hapon habang kami nakakape. Simple lang ang kanyang nasalita ngunit direktang tumama sa puso ang problema. Isa kang malakas na babae. Matapang na nagsimula ulit at iyon ay higit pa sa sapat. Ang suporta ni Mateo ay napakatapat. Malayong-malayo kay Luis. Naabala lamang sa sarili. Hindi ako kailanman pinilit ni Mateo. Hindi ako minadali at hindi niya kailanman binanggit ang aking status. Bilang hiwalay sa asawa. Nakita niya si Amara ngayon. Si Amara na masigas sa kanyang trabaho at tapat sa pakikipagkaibigan. Dahan-dahan ang aking nanigas na puso ay nagsimulang uminit dahil sa presensya at katapatan ni Mateo. Isang bagay na pinakagusto ko kay Mateo ay ang tunay niyang pagpapahalaga sa akin. Hindi niya kailanman minamaliit ang aking trabaho. Sa halip, madalas niya akong pinupuri at tinutulungan na makahanap ng malalaking proyekto sa disenyo ng arkitektura. Inilabas niya ako mula sa aking studio apartment. Ipinakita sa akin kung gaano kaganda ang buhay sa labas. Malayo sa aninong pagdurusa at kasinungalingan. Ilang buwan ang lumipas at lalong lumalim ang aking nararamdaman para sa kanya. Pakiramdam ko'y ligtas at komportable ako. Kapag kasama si Mateo, siya ang kanlungan na hindi ko inaasahang matatakpuan. Alam kong hindi ko na kayang lokohin ang sarili ko. Mahal ko si Mateo. Isang gabi sa isang maliit na cafe na may malabong ilaw at nakapapawing pagod na jazz music. Maingat na ipinahayag ni Mateo ang kanyang nararamdaman. Amara, alam kong marami kang pinagdaanan. Hindi kita pipilitin. Pero gusto kong malaman mo. Mahal kita. Gusto kong makasama ka.
Hindi lang bilang kaibigan kundi bilang isang kasama na susuporta sa iyo habang buhay. Nang marinig ko iyon, nakaramdam ako ngeng isang napakatotoong panginginig. Isang panginginig na matagal ko ngeng hindi naramdaman. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa kaligayahan. Agad na bumuhos ang maluhang pinipigilan ko. Sa pagkakataong ito, matamis ang maluhang iyon. Tumango ako nang hindi na nag-isip pa. Oh, gusto ko. Ang masusunod kong hakbang ay hindi na nababalot ng pag-alinlangan. Hindi na ako natatakot sa makabiguan ng nakaraan. Kasama si Mateo. Pakiramdam ko'y may bago akong katapangan. Ang presensya ni Mateo ay nakpatunay na karapat-dapat akong mahalin at karapat-dapat akong maging masaya nang hindi umaasa sa pag-apruba ang sinoman. Lalo na sa pag-apruba ni Senora Elvira. Ang aking relasyon kay Mateo ay isang tunay na patunay na pinalitan ng Diyos ang kapaitan ng aking nakaraan ng isang biyaya na mas higit pa. Pareho kaming nangako. Nabubuo ang isang tahanan na nakabatay sa katapatan, suporta at tunay na pag-ibig. Iyon ay isang pangako na hindi ko kailanman nakuha mula kay Luis. Ang aming kasal ni Mateo ay napakasimple, ngunit solemne at punong kahulugan. Nakasundo kami na huwag magkaroon ng marang selebrasyon na ang layunin lamang ay magyabang o pasayahin ang iba. Inimbitahan lamang namin ang aming mamalalapit na pamilya at ilang kaibigan. Ang lugar ay simple lang din. Sa isang bukas na hardin na dinisenyo mismo ni Mateo na sumasalamin sa katahimikan at natural na kagandahan. Sa araw na iyon, pakiramdam ko'y buo ako at payapa. Malayong malayo sa aking unang kasal na parang isang matigas at formal na palabas. Suot ang isang simpleng puting damit na ako mismo ang nagdisenyo. Tinitigan ko si Mateo na nakatayo sa harap ko na may maayos na kasuotan. Ang kanyang ngiti ay tapat at nakakakalma. Hinawakan ni Mateo ang aking kamay ngang may init na nagpapatibay ngang loop, hindi lang isang formalidad. Ang pinakamahalaga, malugot akong tinanggap ngang pamilya ni Mateo na minahal ako ngang walang kondisyon. Ang nga magulang ni Mateo na tinatawag kong Mang Berto at Aling Celia ay mababait at simple. Tinanggap nila ang aking pagiging hiwalay sa asawa ng walang anumang pag-alinlangan. Madalas pa akong yakapin ni Aling Celia at bumulong, para ka na naming tunay na anak, Hija. Tama na ang sakit na naramdaman mo. Ang kanilang pagtrato ay isang lunas sa aking kaluluwa, na matagal ko ngang hinahanap. Isang ganap na kabaliktaran sa pagtrato ni Senyora Elvira na laging puno ngang hinihingi. Si Mateo ay naging isang perpektong asawa na higit pa sa lahat ng aking inaasahan. Siya ay isang lalaki na laging nagpapahalaga sa aking espasyo at trabaho. Hindi niya ako kailanman hiniling na iwanan ang aking propesyon bilang graphic designer. Sa halip, ipinagmamalaki niya at madalas na ipinapakita ang aking mga gawa sa kanyang mga kaibigan. Madalas kaming magbahagi ng ideya tungkol sa kanyang nga proyekto sa disenyo at palagi niyang pinakikinggan ang aking opinyon ng seryoso. Ang bahay na aming tinitirhan ay isang maliit at komportableng townhome dinisenyo na may artistikong ugnay na tatakateo. Bawat sulok ng bahay ay buhay at puno ang kwento. Hindi ito kasing rangya ng bahay ni Luis. Ngunit sa loob nito ay may tawanan, katapatan at amoy nga magapakaing madalas naming lutuin. Nang makasama pa kami mula sa trabaho, agad na ilalapak ni Mateo ang kanyang bag at tutulungan ako sa kusina o simpleng magbabahagi nga kwento tungkol sa aming araw. Pagkatapos ng ilang buwan ng pagiging kasal, bagam napakasaya ng aming buhay, may isang bagay na patuloy na bumabagabag sa aking puso. Ang pagnanais na patunayan ang aking sarili ngang lubusan. Alam kong hindi ko kailangang patunayan ang anumang bagay kina Senyora Elvira at Luis. Ngunit gusto kong patunayan sa aking sarili at kay Mateo na kaya ko talagang magkaanak. Gusto kong makita ang ngiti ni Mateo bilang isang ama. Isang gabi habang nagpapahinga kami sa sofa, naglakasloop akong buksan ang seryosong usapan. Mahal, malambing kong tawag. Isinasandal ang aking ulo sa kanyang balikat. Gusto kong subukan natin ang fertility program. Gusto kong makaanak sayo. Tumingin si Mateo. Dahan-dahang hinaplos ang aking buhok at ngumiti ngang tapat. Siyempre mahal kung iyan ang gusto mo. Handa ako pero tandaan mo gagawin natin ito eng walang pressure kung sakaling hindi pa ipahintulot eng. Diyos hindi nito babaguhin ang nararamdaman ko para sa iyo. Ikaw at ang iyong kaligayahan. Ang pinakamahalaga para sa akin. Ang manakapapawing pagod na salita ni Mateo ay agad na nag-alis ng manatitirang takot at pangamba na matagal kong kinikimkim. Tunay ngang siya ay isang taong napakalayo kay Luis na laging ginagawang sandata ang isiyong anak upang sisihin ako.
Si Mateo naman ay ginawa itong isang pangako at paglalakbay na haharapin naming magkasama. Kinabukasan, agad na nag-schedule si Mateo ng konsultasyon sa isang senior na OB-GYN, isang kasamahan sa trabaho sa isang malaking ospital. Ang kanyang pagiging proaktibo ay nagparamdam sa akin na lubos akong sinusuportahan. Sabi ni Mateo, magpapasuri tayo ang magkasama. Amara, hindi lang ikaw dahil ang pagkakaroon ng anak ay responsibilidad nating dalawa. Hindi lang ng babay. Sumailalim ako sa isang seryangang mapagsusuri na may kaba sa dibdib. May kaunting takot. Takot na baka toto ang hatol ni Senyora Elvira nun. Ngunit sa tuwing darating ang agam-agam na iyon, laging hinahawakan ni Mateo ang aking kamay at sinisigurado sa akin na anuman ang resulta ay hindi magbabago ang kanilang pag-ibig. Isang linggo ang lumipas. Bumalik kami sa klinika para kunin ang resulta. Malapat ang ngiti ng doktor habang nakatingin sa akin. Fertile ka. Walang anumang problema sa iyong reproductive health. Sa pagkarinig ng hatol na iyon, bumuhos ang aking mga luha. Mga luha ng ginhawa na hindi mapigilan. Tumingin ako kay Mateo na ngumingiti rin habang mahigpit akong niyayakap. Sinabi ko na sayo, isa kang pambihirang babae. Bulong niya. Alam kong ito ang unang siyentipikong patunay na nag-alis sa stigma ng pagiging bauh na dating nakakabit sa akin. Pagkatapos ang aking turno, si Mateo naman ang sumailalim sa katulad na pagsusuri. Kahit na siya'y isang arkitekto, masunurin siyang sumunod sa mga medikal na pamamaraan upang matiyak ang pinakamainam na kondisyon. Lumabas din ang kanyang resulta at sinabi ng doktor na si Mateo ay nasa pinakamagandang kondisyon, napakalusok at fertile. Ang katotohanan ito, bagam hindi namin ito pinag-usapan ng malalim ay malinaw na nakumpirma sa aking matagal ng hinala kay Luis. Alam kong sa resultang ito, ganap na akong malaya sa lahat ng akusasyon. Ngunit pinili kong huwag nang isipin pa ang nakaraan. Ang mahalaga ang aking kinabukasan kasama si Mateo ay bukas na ngayon. Puno, pag-asa at posibilidad. Mula noon, pareho kaming sumailalim sa fertility program relax. Walang pressure ngunit puno ang optimismo. Nasiyahan kami sa proseso hindi nakakaramdam bigat buwan target. Naniniwala kami na kung tama na ang panahon at pumanik sa amin ang tadhana, tiyak na darating ang biyaya. Hindi ko na kailangang patunayan ang ano man sa mundo. Maliban sa aking sarili, ang buhay ay naging maganda. Mayroon akong asawa na mahal ako kung sino ako. Isang trabaho na aking kinagigiliwan at isang pamilya ngang biyenan na lubos na sumusuporta. Madalas akong umupo sa aming maliit na hardin. Tinatamasa ang isang tasa ngang mainit na saa at napapangiti mag-isa. Toto nga ang karma. Ngunit hindi sa anyo ngang maruming pahiganti kundi sa anyo ngang tapat at dalisay na kaligayahan. Ang biyaya ay dumating nang hindi namin kailangang mahintay ng may pangamba kundi may matamis na surpresa. 2 buwan lamang matapos ang aming fertility check-up, nagsimulang magpakita ang kakaibang senyales ang aking katawan. Madalas akong nahihilo sa umaga. Ang aking pang-amoy ay naging napakasensitibo, at ang aking buwan ng dalaw na laging regular ay biglang nawala. Nakaramdam ako ng matinding kaba sa dibdib. Isang haloon nag-umapaw na pag-asa at takot sa nakaraan. Kinaumagahan bago umalis si Mateo para sa trabaho, palihim akong kumuhang pregnancy test kit. Ginawa ko ito sa tahimik na banyo. Ang puso ko'y kumakabog na parang tambol ng digmaan. Hinintay ko ang resulta ng nakapikit. Takot na buksan ang aking mamata at harapin muli ang kabiguan. Ngunit sa pagkakataong ito, iba, nang imulat ko ang aking mamata, 2 malinaw na pulang linya ang lumitaw. Agad akong napaupo sa sahi hindi dahil sa lungkot kundi dahil sa nag-umapaw na pasasalamat. Bumuhos muli ang aking mga luha. Sa pagkakataong ito, mga luhang tunay na kaligayahan. Buntis ako. Ako na binansagang baok ay nagdadalang tao ngayon. Agad akong lumabas at ipinakita ang maliit na device kay Mateo na nag-ayos ng kanyang kurbata sa harap ng salamin. Agad na nagbago ang mukha ni Mateo. Mula sa seryosong ekspresyon ay naging purong pagkagulat. At sa sumunod na segundo, isang malawak na ngiti ang namutawi sa kanyang ngalabi. Agad niya akong niyakap ng mahigpit. Binuhat at pinaikot-ikot sa tuwa. Mahal, Diyos ko, makakabebi na tayo, sigaw niya. Puno ang emosyon ang kanyang boses. Ang kanyang kurbata ay tabing na at wala siyang pakialam. Mula nun, naging napaka-protective ni Mateo. Marahil ay sobra pa.
Bilang isang arkitekto na madalas sa pisikal na trabaho, bigla siyang naging napakaingat sa madetalye ng aking nutrisyon at iskidul ng pahinga. Kinakanselan niya ang mahahalagang pagpupulong sa construction site. Para lang samahan ako sa maregular na check-up, palagi niya akong pinapaalalahanan na huwag magbuhat ng mabibigat. Kahit na isang maliit na supot lang ang pinamili. Ang kanyang atensyon ay nagparamdam sa akin na ako'y minamahal at pinapahalagahan sa bahay. Ang ihip ng hangin ay ganap na nagbago, punong pananabik at tawanan. Nagsimula si Mateo na magplano ng disenyo para sa silid ng sanggol na may pambihirang detalye. Nagsimula na rin siyang mahanap ng malibro tungkol sa pagiging isang bagong magulang. Nakakatawa. Si Mateo na dati walang pakialam sa maliliit na bagay ay nakagol na ngayon ng ilang oras sa pagpili ng pinakaligtas na kulay ng pintura para sa dingding ng silid ng sanggol. Ang makita ang kanyang bigla ang pagbabago mula sa isang seryosong arkitekto patungo sa isang nag-alala ngunit sabik na magiging ama ay nagpapatawa sa akin ng walang tigil. Ang pamilya ni Mateo ay labis ding natuwa sa balitang ito. Madalas akong tawagan ni Aling Celia. Nagbibigay ng mga tip tungkol sa pagbubuntis at nagpapadala ng masusustansyang pagkain. Tunay nilang pinaramdam sa akin na ako'y isang napakahalagang bahagi ng pamilya. Ligtas ang aking pakiramdam. Wala ang agam-agam sa mga hinihingi. Tanging pagmamahal at suporta lamang. Ang pagbubuntis na ito ay parang isang himala. Isang panahon. Naganap na naiba sa aking unang pag-asawa. Dati bawat buwan ay isang siklong ng pag-asa at kabiguan. Ngayon, bawat araw ay isang himala na lumalaki. Sa loob ng aking sinapupunan, naramdaman kong ako'y isang buong babae hindi dahil buntis ako kundi dahil ako'y minamahal at pinapahalagahan ng buong ang aking kapareha. Ang 9 na buwan ng paghihintay ay sa wakas ay umabot sa sukdulan. Isang magandang umaga. Naramdaman ko ang unang pahilap, at si Mateo na laging handa ay agad akong dinala sa ospital. Sa delivery room, si Mateo ay nakatayo sa tabi ko, mahigpit na hawak ang aking kamay. Siya ang naging haliging aking lakas. Nagpapakalma at nagpapalakas ang loob sa gitna ang sakit. At pagkatapos narinig ang unang iyak, isang iyak na nakpabago ang aking mundo, magpakailanman. Isang maliit na sanggol na babae na may malinis na balat at makapal na itim na buhok ang isinilang sa mundo. Agad na napayak si Mateo sa tuwa. Hinalikan ang aking noo at bumulong. Ang galing mo, mahal. Salamat. Nang ilagay nurse ang sanggol sa aking dibdib, naramdaman ko ang isang masukat na pagmamahal. Ang lambot ng kanyang balat. Ang kakaibang amoy ng sanggol at ang kanyang mamatang naghahanap ng kanlungan, lahat ng sugat, lahat ng panlalait ng nakaraan ay parang naburang ng presensya ng maliit na anghel na ito. Ito ang bunga ng pag-ibig namin ni Mateo. Ang hiyas na matagal kong pinangarap. Nakasundo kaming pangalanan ang aming anak na Layla na nangahulugang isang bulaklak na nagdadala ng liwanag. Ang pagdating ni Lila ay hindi lamang nagdala ng kaligayahan kundi pati na rin ng malalim na kapayapaan. Alam kong sa pagkakaroon ni Lila, nanalo na ako sa pinakamalaking laban ng aking buhay. Ang mga unang araw ko bilang ina ay nakakapagod ngunit bawat pagod ay matamis. Si Mateo ay naging isang napaka-alerto at responsableng ama. Hindi siya nag-atubiling bumangon sa kalagitnaan ng gabi para magpalit ng diaper o patahanin si Lila kapag ito'y umiyak. Ang makita si Mateo na karga-karga si Lila ng may buong lambing ay nagpapainit sa aking puso. Madalas kong pagmasdan ang mukha ni Lila habang mahimbing na natutulog at naalala ko muli ang nakaraan. Naalala ko ang mapanlalait ni Senora Elvira. Ang pananahimik ni Luis. Dati inakusahan nila akong walang silbok. Ngayon mayroon akong isang maganda at malusok na anak kasama ang isang responsableng asawa. Hindi ko na kailangang magpatunay ang anuman. Ang kaligayahang ito ay ang pinakamagandang ebidensya ang lahat. Alam kong dinala ako ng tadhana palayo sa isang malamig at sinungaling na tahanan patungo sa init at katapatan. Tunay ngang makatarungan ang Diyos. Hindi niya ako hinayaang malunod sa kalungkutan. Itinaas niya ako. Ibinigay sa akin si Mateo at ngayon ay ibinigay sa akin si Lila. Ang aming mundo ngayon ay umiikot sa isang maliit na sentro na nangangalang Lila. At ang maaraw ay parang isang magandang melodiya. Ang aming anak na babae ay lumaki bilang isang malusok, masayahin at napakagandang sanggol. Ang kanyang mukha ay perpektong pinahalong katahimikan ni Mateo. At nang aking ngiti na mas madalas na ngayong lumalabas, pakiramdam ko'y isa na akong ganap na babae. Puno ngang walang kondisyong pagmamahal mula sa aking asawa at anak.
Madalas kong isipin na marahil ito ang tadhana na kailangan kong pagdaanan, isang mahabang pagdurusa upang makamit ang isang mas tunay na kaligayahan. Bagamganap kong pinutol ang lahat ng komunikasyon sa aking nakaraan. Minsan ang tadhana ay may sariling paraan upang hanapin ka. Alam kong maliit lang ang mundo nga social circle sa Manila. Kahit na lumipat na ako sa Baguio, ang balita tungkol sa aking bagong kasal at buhay ay tiyak na kumalat. Kahit na malabo, sigurado akong narinig ni na Senyora Elvira at Luis ang mga chismis. Kahit gaano kaliit, hindi ko kailanman sinubukang alamin ang tungkol sa kanila. Hindi dahil sa galit kundi dahil wala na akong pakialam. Ang pag-iisip sa kanila ay magpaparumi lamang sa aking malinis ang kaluban. Ang aking fokus ngayon ay ang paggawa ang pinakamasarap na lugaw para kay Lila at tulungan si Mateo sa interior design ang bahay ang kanyang kliyente. Ngunit isang hapon habang abala ako sa paglalaro kasama si Lila sa parke ang aming subdivision, isang marangyang sasakyan ang dumaan at huminto hindi kalayuan sa amin. Kumabog ang aking dibdib. Kilala ko ang sasakyang iyon. Ang parehong sasakyan na madalas sumundo sa akin noong ako pa ay manugang ng pamilya Reyes. Mula sa sasakyan, lumabas ang isang napakapamilyar na figura, isang babae na may taas no at mayabang na tingin na kanyang tatak, si Senyora Elvira. Hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya ay si Veronica, ang bagong asawa ni Luis. Si Veronica ang babae na madalas kong marinig na bumubulong ng mapanuyang komento tungkol sa aking di umano'y kawalan ng kakayahan sa likuran ni Senyora Elvira. Si Senyora Elvira at Veronica ay tila dumadalo sa isang okasyon sa aming subdivision at hindi sinasadyang nakita ako. Ang kanyang mga mata ay agad na napako sa akin. Pagkatapos ay bumaba sa baby stroller kung saan si Laila ay tahimik na nakaupo habang ninunguya ang isang tater. Agad na nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Senyora Elvira mula sa pagiging mayabang ay naging gulat na hindi makapaniwala. Hindi ako umiwas. Tumayo akong tuwid. Sinuklian ang kanyang tingin ng isang magiliw na ngiti. Ngunit sa loob nito ay may tunay na katahimikan. Hindi na ako ang dating amara na kaya niyang yurakan ng mapasaring. Ako na ang ina ni Lila at asawa ni Mateo. Amara. Garalgal ang boses ni Senyora Elvira. Para siyang nakakita ng multo sa gitna ng hapon. Si Veronica na nasa tabi niya ay nagulat din. Nanliit ang kanyang mga mata. Sinusuri ako mula ulo hanggang paa. Magandang hapon po, Senyora Elvira. Bati ko. Ang tono ko ay magalang tulad ng dati. Ngunit wala ngang, kahit kaunting takot. Dahan-dahan kong binuhat si Laila. Mula sa stroller, si Lila na suot ang isang cute na pink na damit ay agad na ngumitingang malapat at kumaway-kaway. Ang mga mata ni na Senyora Elvira at Veronica ay napako kay Lila. Ang maganda, mataba at malusok na sanggol na nasa aking mga bisik ngayon. Ang sanggol na dapat ay imposible kong makaroon. Ayon sa kanilang hatol, tiyak na nagtataka, sila kung paanong, ang babaeng binansagan nilang baok, ay nakarga ngayon ng isang napakagandang sanggol. Si Veronica na alam kong mahigit isang taon ngang kasal kay Luis at hindi pa nakakaanak ay halatang mas pinipigilan ngang sarili. Ang kanyang tingin kay Lila ay may halong pagtataka, pahanga at hinala. Kaninong sanggol yan, Amara? Tanong ni Senyora Elvira. Sinusubukang ibalik ang kanyang auridat ngunit nanginginig ang kanyang boses. Lumapit siya. Sinusubukang silipin si Lila. Tumawa ako ngang bahagya. Isang tunay na tawa. Niyakap ko si Lila nga mahigpit. Hinayaang magdikit ang aming nga pisngi. Anak ko po, Senyora. Ipakikilala ko si Lila kasi siyam na buwan pa lang siya. Sagot kong kampante. Napatahimik ang dalawang babae. Nakatinginan sila na parang naghahanap ng sagot sa kanilang pagkalito. Oh, nagampung ko? Tanong ni Veronica. Sinusubukang itago ang mapang maliit na tono sa kanyang boses. Ngumiti ako ngang mas malapad. Isang ngiti na puno ng lihim at tagumpay. Hindi Veronica. Si Laila ay tunay kong anak. Bungangang pagmamahalan namin ng asawa kong si Mateo. Hindi namin kailangang mag-ampon. Napakabuting Diyos. Hindi nagtagal matapos akong ikasal. Agad akong biniyayaan. Sinasadya kong idiin ang nga salitang asawa kong si Mateo. At agad akong biniyayaan. Alam kong ito ay isang banayat ngunit matinding saksak. Hindi ko kailangang sumigaw. Ang aking kaligayahan at si Lila ay sapat na bilang pinaka-eleganteng paghihiganti. Si Senyora Elvira ay mukhang namumutla na. Nagsimula siyang maubusan ng sasabihin na isang pambihirang pangyayari. Tiyak na umikot sa kanyang isipan ang lahat ng panlalait na ibinato niya sa akin. Lahat ng etiketang baok na idinikit niya. Samantalang sa harap niya ako.
Ang babaeng niyang ininsulto ay nakatayong malusok kasama ang isang magandang sanggol na isinilang mula sa aking sariling sinapupunan. Si Veronica ay nanatiling nakatitig sa akin nang may hinala. Alam kong sa kanyang isipan ay may nagaganap na matinding paghahambing. Siya na ngayon ay si Ginang Luis Reyes ay hindi pa rin nagbubuntis. Samantalang ako, ang dating asawa na itinakwil ay nag-alaga ng sanggol. Napakasaya nga asawa ko, Senora Elvira. Pareho kaming nagpapasalamat dahil lumalabas na pareho kaming malusok at fertile. Sabi ko pa, idinadagdag ang masalitang pareho kaming fertile sa isang napakamagiliw na tono. Nakita kong agad na namula ang mga mata ni Senora Elvira. Pinipigilan ang galit at hiya. Ang pasaring ay tumama sa pusong problema. Si Luis, pakiramdam ko ay sapat na. Naipakita ko na ang aking kaligayahan. Napatunayan ko na ang aking sarili. Hindi ko na kailangang hintayin ang kanilang reaksyon. Paumanhin po. Senyora Elvira. Veronica, kailangan kong umuwi. Oras na para sa siesta ni Laila. Magalang kong sabi. Yumuko akong bahagya bilang tanda ang paggalang. Pagkatapos sa mga nahakbang at taas binitbit ko si Lila palayo sa kanila. Hindi ako lumingon. Ngunit nararamdaman ko ang kanilang matingin. Napunong hinala, pagkalito at kapaitan na nakatutok sa aking likuran. Alam kong ang maikling pakikitang iyon ay nahasik ng malaking binhingang pagdududa sa pagitan nila. Malaya na ako. At ngayon oras na para harapin nila ang aninongang kanilang madilim na nakaraan. Ang maikling pagkikita sa parke ay hindi lamang isang simpleng engkwentro kundi isang malakas na pagyanik para sa pamilya Reyes. Alam kong ang ngiti at mga kaswal na pangungusap ko tungkol sa pagiging parehong fertile ay nagtanim ang matinding hinala sa isipan ni Veronica at lumikha ang isang bagyo ang pagsisisi at kahihiyan para kay Senora Elvira. Sa sasakyan pauwi, hindi nagsalita si Veronica ngunit ang kanyang katahimikan ay mas nakakatakot pa kaysa sa isang siga. Ang mga mata ni Veronica ay nakatitik sa labas ng bintana. Tiyak na puno ang kanyang isipan ng imahe ni Lila na napakaganda at ng masalita ni Amara na puno ng kahulugan. Paano nangyari na ang babaeng binansagang baok na inanul dahil hindi makapag-anak ay madali na ngayong nakaroon ng isang malusok na sanggol? Samantalang siya, asawa ni Luis, nang mahigit isang taon ay hindi pa rin nagpapakita ang anumang senyales ang pagbubuntis. Pagdating sa bahay, sumabog agad ang sitwasyon. Hindi dahil sa emosyon, kundi dahil sa malamig na hinala na nag-alab. Si Luis nakarating lang mula sa opisina ay nagtakangang makita si Senora Elvira na nakaupo sa sofa na maputla at si Veronica na tensyonado sa may pintongang kanilang silid. Mahal, gusto kong mag-usap, sabi ni Veronica. Ang kanyang boses ay walang emosyon, walang init na karaniwang ipinapakita niya. Tiningnan niya si Luis ng matang puno ng pagsisiyasat. Si Luis na laging umiwas sa problema ay agad na naging hindi comfortable. Bakit? Anong problema? Bakit ang tensyonado mo? Tanong ni Luis. Sinusubukang maging casual. Nakita ko si Amara. Maikling sagot ni Veronica na nagpatigil kay Luis. Sapat na ang pangalang iyon. Nasa Baguio siya sa isang parke at may karga siyang sanggol. Akat na namutla si Luis. Isang reaksyon na hindi niya maitago. Anong sanggol? Baka naman sanggol ngang kaibigan o kamag-anak niya. Wala na siyang kinalaman sa atin. Bakit ka nakakaganyan? Sinubukan ni Luis na ilihis ang usapan ngunit bigo siya. Tunay niyang anak yun mahal. Anak niyang babae si Lila sinabuan, na at sabi niya madali siyang nakaanak dahil nagpakasal siya sa isang lalaking pareho silang fertile. Ang pangungusap na iyon ay tumama kay Luis, na parang martilyo. Tumingin siya sa kanyang ina na tahimik lang na nakayuko sa sofa. Alam ni Luis na ikinuwento ng kanyang ina ang buong drama ng panlalait nun. Anong ibig mong sabihin, Veronica? Huwag kang basta-basta mag-akusa, sigaw ni Luis. Nagtatanggol at natataranta. Alam niyang ang tanging paraan para takpan ang katotohanan ay sa pamamagitan ng galit. Mag-akusa. Luis. Mahigit isang taon na tayong kasal. Sinubukan ko na ang lahat ng paraan pero walang resulta. Ngayon ang babaeng binansagan mong baok ay biglang may cute na sanggol. Hindi yan makatwiran. Nangingilit ang luha sa mga mata ni Veronica. Ngunit pinigilan niya ito. Pinalitan ng isang tunong nanunumbat. Gusto ko ring makaanak. Mahal, araw-araw din akong nilalait ni mama mo,
Bakit ayaw mong magpatingin sa doktor? Bakit lagi kang tumatanggi? Patunayan mo mahal. Patunayan mong isa kang perpektong lalaki. Sumabog si Veronica. Lahat ng kanyang pinipigil ang samang loop. Dahil sa panggigipit ni Senyora Elvira ay napunta na ngayon kay Luis. Si Senyora Elvira na kanina tahimik ay sumingit na may nanginginig na boses. Totoo ba ang sinabi ni Amara? Bakit hindi ka kailanman nagpatingin? Dati halos magmakawa si Amara. Bakit hindi mo siya pinakinggan? Tinitigan ni Senyora Elvira si Luis nang may matinding sakit. Ang pagdududa at takot na ang kanyang anak. Ang pinagmulan ng problema ay bumabagabak na ngayon sa kanya. Talagang naipit si Luis. Ang lihim na matagal niyang ibinaon ay nanganganib mabunyag. Palagi niyang iniisip na ligtas ang kasinungalingang ito dahil maari niyang sisihin si Amara, at ngayon ay maari niyang sisihin si Veronica. Na mayroon namang mild polycystic ovary syndrome, PCOS. Ang pag-away na iyon ay naging simula ng pagkasira ng pangalawang pagsasama ni Luis. Naging malamig si Veronica. Lumayo at tumangging matulog sa isang kama. Hindi na siya nakikiusap kundi nanunumbat. Bawat usapan, bawat tingin ay laging nauwi sa tanong tungkol sa fertility test. Kung malusok ka talaga mahal, bakit ka natatakot? Kung mapatunayan mong malusok ka, mawawala lahat ng pagdududa ko. Kung ayaw mo, ibig sabihin may itinatago ka. Hamon niya isang gabi. Napakasakit ng mga salitang iyon dahil iyon ang katotohanang hindi niya maiwasan. Ang buhay ni Luis ay naging isang impyerno. Sa opisina hindi siya makapagkonsentrate. Sa bahay, kailangan niyang harapin ang malamig na tingin ni Veronica at ang mapanuring tingin ni Senyora Elvira. Si Senyora Elvira na dati laging nagtatanggol, sa kanya ay naging unang taong nagduda sa kanya. Minsan umupo na lang si Luis sa isang sulok ng silid. Pinagninilayan ang kanyang kapalaran. Ang imah ni Amara na masayang nakangiti habang karga si Lila ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Isang malaking kaibahan sa kanyang buhay. May asawa na punong hinala at kasinungalingan. Nagsimula siyang magsisi hindi dahil sa pag-anul kay Amara kundi dahil ang kasinungalingang iyon ay bumabalik ngayon upang sirain siya. Alam niyang hindi na siya makatakas. Ang banta ni Veronica, naiwan siya. Kung hindi niya mapapatunayan ang sarili ay napakatotoo. At ngayon nasa panig na rin ni Veronica si Senyora Elvira. Nag-iisa si Luis na corner at takot na mabunyag sa publiko ang katotohanan tungkol sa kanyang kawalan ng kakayahan. Sa huli, pagkatapos ang ilang linggong panggigipit at gabing walang tulog, sumuko si Luis. Alam niyang kailangan niyang harapin ang katotohanan. Kahit na isakripisyo pa ang natitirang dignidad niya, kailangan niyang patunayan kay Veronica at sa kanyang ina na siya iisang normal na lalaki o kahit papaano'y magpanggap na normal. Habang umaasa sa isang himala, tumawag si Luis sa isang kilalang ospital sa Manila hindi para magpagamot kundi para sumailalim sa fertility test na dati imariin niyang tinanggihan kay Amara. Pumasok siya doon na parang isang bilanggo na haharap sa kanyang sentensya. Alam niyang ang resulta ay maaring sumira sa lahat sa mabibigat na hakbang at nakayukong ulo. Dumating si Luis sa fertility clinic, ang lugar na pinakainiiwasan niya sa loob ng 5 taon. Para siyang naglalakad sa isang mahabang pasilyo, patungo sa bitan, ang hiya, takot at kaba ay naghalo-halo. Dati palagi niyang sinisisi si Amara. Ngayon siya mismo ang kailangang sumailalim sa parehong proseso. Nag-iisa siyang dumating dahil pinagbawalan niyang sumama si Veronica. Takot na ang tingin nito ay lalo pang magpalala sa kanyang kahihiyan. Ang proseso ang pagkuha, ang sample ay napakakahiya, at nakakababa ang kanyang pagkalalaki. Si Luis na sanay mag-utos at may kontrol sa opisina ay kailangang sumunod sa mga utos ng narse na may halong pagpipigil. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na umaling-awngaw tawa ni Amara at ang ngiti ni Lila na parabang kinukutya ang lahat ng kanyang kayabangan. Lumipas ang 2 linggo na parang 2 taon sa buhay ni Luis. Puno ngang matinding kaba ang kanyang maaraw. Hindi siya makatulog ng mahimbing. Ang kanyang trabaho ay nagkagulo. Patuloy siyang umaasa na sa anumang paraan may mangyaring himala at magiging perpekto ang resulta ng kanyang test. Inihanda na niya ang kanyang depensa sa harap ni Veronica. Sasabihing hindi makatarungan ang kanilang mga akusasyon. Sa takdang araw, bumalik si Luis sa klinika para kunin ang resulta. Naupo siya sa waiting room. Ang puso niya kumakabog ng malakas na halos marinig na niya sa kanyang matainga. Nanginginig ang kamay niyang kinuha ang brown envelope mula sa nurse. Hindi niya ito binuksan doon.
Piniling iuwi ito upang harapin ang kanyang hatol sa isang mas pribadong lugar. Pagdating sa bahay, tensyado ang kapaligiran. Nagitsipong na sina Senora Elvira at Veronica sa sala. Nakatsinging kay Luis Enigay may pag-iasa at kaba. Nakita nila ang maputlang mukha ni Luis at ang brown envelope sa kanyang kamay na parabang may bigat ng 1,000 tonelada. Kumusta, mahal? Anong sabi ng doktor? Tanong ni Veronica. Hindi makapahintay. Nanatiling tahimik si Luis sa sofa. Mahigpit na hawak ang envelope. Pagod ako. Gusto ko munang magpahinga. Iwas ni Luis. Sinusubukang ipagpaliban ang kinatatakutang sandali. Hindi mahal. Masyado na kaming matagal na naghintay. Buksan mo na yan ngayon. Giit ni Veronica. Ang tono niya ay matigas at nanunumbat. Tumango si Senyora Elvira. Ang kanyang tingin ay mapilit. Sa isang malalim na hininga, sumuko si Luis. Dahan-dahan niyang binuksan ng envelope. Tiningnan niya ang mga komplikadong medical terms hanggang sa maabot niya ang conclusion sa ibaba. Agad na nanghina ang kanyang katawan na parang nawala ang lahat ng kanyang buto. Inagaw ni Veronica na hindi na makapahintay ang papel mula sa kamay ni Luis. Sinuri niya ang mga salita at sa wakas ay nabasa ang pangungusap na sumira sa lahat ng kanyang pag-asa. Matinding oligospermia. Nang inginig na binasa ni Veronica ang resulta. Hindi niya naintindihan ang mga medical terms ngunit naintindihan niya ang conclusion sa ibaba. Napakababangang bilangang sperm cells at hindi gumagalaw. Napakahirap kung hindi man imposible na makaanak natural. Agad na tumahimik ang silit, isang katahimikang nakakabingi. Yumuko si Luis. Umiyak ng walang tunok. Ang maluha ang pagsisisi at hiya ay bumasa sa kanyang mamahaling pantalon. Hindi na siya makapagtago. Tinitigan ulit ni Veronica ang papel. Pagkatapos ay si Luis at pagkatapos ay si Senyora Elvira. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagiging maputla ay naging pula sa galit. So alam mo pala tumahal tanong niya. Garalgal ang boses. Alam mong may problema ka pro inanol mo si Amara. Nilait mo siyang baok at hinayaan mo akong mabuhay sa kasinungalingang ito. Sumabog ang galit ni Veronica. Mas malakas pa kaysa sa inaasahan ni Luis. Itinapon niya ang envelope sa mukha ni Luis. Sinungaling ka. Duwag ka. Sinira mo ang buhay ko. Ang pangarap kong makaanak ay nasira dahil sa kasinungalingan mo. Naghysterikal siya. Ang kanyang mahikbi ay pumuno sa bahay si Senora Elvira. Na nabasa na rin ang resulta ay nanghinang napaupo sa sofa, nanginginig ang kanyang makamay. Ang kanyang mukha ay punong pakabigla at malalim na pagsisisi. Ang katotohanang matagal niyang iniwasan ay tumama na ngayon sa kanyang walang awa. Hindi pala si Amara. Hindi ang kanyang kaawa-awang manugang kundi ang kanyang sariling anak na ipinagmamalaki ang may problema. Luis, nagawa mong hayaan si inay. Nalain si Amarang todo. Nagawa mong akusahan siya. Kahit alam mong ikaw ang may problema. Sigaw ni Senora Elvira. Ang kanyang boses ay punong hindi masukat na pakakasala. Anong klaseng anak ka, Luis? Para lang maprotektahan ang ego mo. Isinakripisyo mo si Amara. Isinakripisyo mo ang pangalan ng pamilya. Ipinahiya mo kami. Hinampas-hampas ni Senyora Elvira ang dibdib ni Luis. Inilalabas ang lahat ng galit, hiya, at pagsisisi. Pakiramdam niya siya ang pinakatanga at pinakamasamang tao sa mundo. Lahat ng kanyang kayabangan ay nawasak sa gitnang kaguluhan. Gumawa ngang desisyon si Veronica. Kinuha niya ang kanyang maleta sa silit nang hindi man lang lumingon kay Luis na humahagulgol. Hindi ko na kaya, mahal. Hindi ko kayang mabuhay kasama ang isang sinungaling at duwak na tulad mo. Magfa-file ako ng annulment. Paalam. Sabi ni Veronica. Ang boses ay puno ang malamig na puot. Lumabas si Veronica sa bahay na iyon. Iniwan sina Luis at Senora Elvira na nagluluksa. Si Luis nawasak dahil sa nabunyak niyang kasinungalingan at si Senora Elvira na nalulunod sa pagsisisi sa kanyang makasalanan kay Amara. Ang marangyang bahay ay napuno ngang masakit na katahimikan at amoy ngang kawalan ng pag-asa. Dumating na ang karma at sa pagkakataong ito, naningil ito ngang napakamahal. Sa ibang sulok ng siyudad, malayo sa bagyo ngang pakawasak ng pamilya Reyes, ang aming buhay ay lalong nagnining at payapa. Ang aking maliit na anak na si Lila ay 1 taon na. Nagsisimula na siyang maglakat-lakat, at ang kanyang madaldal ay nakakatuwa. Ang aming bahay ay laging puno ang tawanan at amoy ang sariwang lugaw. Ako'y lubusang nagbago.
Ang dating Amara na marupok at iyakin ay isang matatag at kumpiyansang ina. Ang pagiging ina ay nagbigay sa akin ng inaasahang lakas. Higit pa rito, si Mateo ay isang pambihirang ama. Madalas siyang umuwi ng maaga mula sa trabaho para lang makipaglaro kay Lila bago ito matulog. Kami ni Mateo ay lalong naging matagumpay sa aming nga trabaho. Dumami ang aking makliyente sa graphic design at lumaki rin ang maproyekto ni Mateo sa arkitektura. Nagtatrabaho kami ne husto hindi para magyabang kundi para bumuo ne isang ligtas at masayang kinabukasan para kay Laila. Bumili kami ng mas malaking bahay na may malawak na hardin sa likod kung saan maaring maglaro si Lila at magtanim si Mateo ng paborito kong bulaklak. Ang pamilya ni Mateo lalo na sina Aling Celia at Mang Berto ay lalo akong minahal. Madalas silang dumalaw. Pinapala si Lilang nga regalo at atensyon. Pakiramdam ko'y napakapalat ko na napapaligiran ng tapat na pagmamahal at suporta. Madalas kong isipin na ito ang pinakamagandang kabayaran mula sa Diyos para sa mga pagdurusang dinanas ko. Isang bagay na hindi ko kailanman binago ay ang paglayo sa mga chismis at balita tungkol kina Luis at Senora Elvira. Isinara ko ng mahigpit ang pintong nakaraan. Ayokong malaman dahil ang aking kaligayahan ay hindi nakasalalay sa kung gaano kasama ang kanilang sinapit. Ngunit sa mundong ito na konektado, ang mabuti o nakakagulat na balita ay laging may paraan para makarating. Isang hapon, habang abala ako sa pagdedisenyo, ang bagong logo sa laptop at binabantayan, si Lila na naglalaro ang mga building blocks, biglang tumunog ang aking telepono. Si Santi, ang aking dating kaibigan, nung kolehiyo nakasama rin sa social circle sa Manila. Amara, kumusta? Narinig ko baby ka na raw na napaka-cute. Congrats ha, bati ni Santi. Nag-usap kami tungkol sa trabaho at buhay. Ngunit hindi nagtagal, nagsimula siyang bumulong. Amara, may narinig akong masamang balita mula sa Manila tungkol sa dati mong asawa. Sabi nila na hiwalay na naman daw si Luis at si Veronica. Mabilis at maingay daw ang proseso. Si Veronica daw ang nag-file at ang pinakamatindi. Ang startup ni Luis ay pabagsak na. Maraming investors ang umalis, paliwanag ni Santi. At ang nanay niya, si Senora Elvira, madalas na raw magkasakit, malaki raw ang epekto sa kanya. Mukhang hirap na hirap sila ngayon. Pinakinggan ko ang kwento ni Sunti nang walang anumang ekspresyon ng tagumpay. Walang kasiyahan, walang tuwa. Ang naroon lang ay isang neutral na pakiramdam. Marahil konting awa, ngunit iyon lang. Alam kong ang nangyari sa kanila ay direktang resultang kasinungalingan at kayabangan na kanilang itinanim. Pagkatapos ng tawag, ibinaba ko ang telepono at tiningnan si Lila na masayang tumatawa. Ang kanyang inosenteng tawa ay ang pinakamagandang gamot sa lahat ng kapaitan. Niyakap ko si Lila nga mahigpit. Gabi, nang umuwi si Mateo, ikinuwento ko ang lahat ng narinig ko. Nakikinig si Mateo at pagkatapos ay huminga ng malalim. Bawat gawa ay may katapat na pananagutan. Amara, malambing na sabi ni Mateo habang niyayakap ako. Hindi na natin kailangang makialam o isipin pa yan. Ang mahalaga, mag-focus tayo sa ating kaligayahan. Kay Lila, ang iyong kaligayahan at tagumpay ngayon ay ang mabuting karma na iyong natanggap. Ito ang patunay na tama ka at sila ay mali. Tumango ako. Isinandal ang ulo sa kanyang dibdib. Nakakakalma ang ngasalita ni Mateo. Ang pakiramdam ang pagwawagi ay hindi na pagnanais na gumanti kundi isang pagpapatunay na ako'y mahalaga at karapat-dapat na maging masaya. Natakpuan ko ang tunay na paraiso sa yakap ng isang tapat na asawa at sa gitna ng tawa ng aking anak. Ang nakaraan ay mananatiling isang mahalagang aral. Ang sugat ay ganap ng gumaling. Napalitan ang isang pag-ibig na hindi matutumbasan. Hindi ko na kailangang patunayan ang anuman sa mundo. Nanalo na ako habang sina Amara at Mateo ay nagagalak sa kanilang masaganang kaligayahan. Ang buhay ni Luis at Senora Elvira ay lalo pang lumubog sa kadiliman. Ang desisyon ni Veronica na ianul si Luis ay isang malaking dagok. Sina Luis at Senora Elvira ay nabubuhay na ngayon sa isang walang katapusang siklo ng pagsisisi at depresyon. Inani nila ang bunganga, mabinhing kanilang itinanim. Ang oras ay hindi lamang nahilom sa mga sugat kundi nagpatubo rin ng kaligayahan na doble pa. 3 taon na ang lumipas mula sa maikling pakikita na yumanik kina Senyora Elvira at Veronica. Si Lila, ang aking munting anak ay isa ngang matalino at masiglang bata. Siya ang sentro ng aming mundo. Ang aming walang katapusang pinakmumulan ng tawa at sigla.
Kami ni Mateo ay namumuhay ng may pasasalamat at pagmamahalan, nagtutulungan sa trabaho at sa pagpapalaki kay Lila. Natakpuan ko ang tunay na tagumpay sa kapayapaan ng kaluluwa at init ng pamilya. Isang hapon, muling nag-ayos ng senaryo ang tadhana para sa isang huling pagkikita. Nasa Manila kami para sa isang malaking architecture exhibit. Habang karga ko si Lila, abala si Mateo sa isang kliyente. Habang pinakmamasdan ko ang isang miniature na gusali, hindi sinasadyang nahagip ngang aking mamata, ang isang figura sa malayo, si Luis. Halos hindi ko siya nakilala. Ang dating makisik at punong kumpiyansang lalaki ay payat na ngayon. Nakayuko ang manggabalikat at simple na lang ang kasuotan. Walang buhay at pagod ang kanyang nga mata. Tila nawala na ang lahat ng kanyang sigla. Biglang nakangat ng tingin si Luis at nagtagbo ang aming nga mata. May isang mahabang katahimikan. Nakbago ang ekspresyon ni Luis mula sa kawalan tungo sa pagkagulat na sinundan ng isang hindi may tagong kahihiyan. Hindi ako umiwas. Nanatili akong tuwid. Si Lila, nakarga ko ay lumingon at ngumitingang malapat kay Luis. Isang inosenteng ngitingang isang bata. Matagal na tinitigan ni Luis si Lila. Ang kanyang tingin ay puno ng sakit, pagsisisi at marahil kaunting pahanga. Tinitigan niya ang anak ko na dapat sanayi anak niya ang buhay na patunay na hindi ako baok at na ang kanyang kasinungalingan ang sumira sa aming dalawa. Pagkatapos bumaling ang kanyang tingin sa akin. Hindi ko na kailangang magsalita. Sapat na ang aking tingin para ipaliwanag ang lahat. Hindi ako galit. Hindi nahihigante. Ipinakita ko lang ang katahimikan at tunay na kaligayahan. Ipinakita kong naka-move on na ako at mas mabuti na ngayon. Sinubukan ni Luis na lumapit. Para bang may gustong sabihin marahil isang huling-hulingang pahingi ng tawad. Ngunit bago pa siya makahakbang, lumapit si Mateo sa tabi ko. Inakbayan ako ng mayit habang nakangiti kay Luis. Sandali lang, Amara. Kailangan kong bumalik sa kliyente. Nagiging mainipin na yata si Laila. Malambing na sabi ni Mateo. Hindi lubos na nalalaman kung sino ang lalaking nasa harap namin. Nakita ni Luis ang aming interaksyon. Nakita niya kung paano ako yakapin ni Mateo. Kung paano niya mahalin si Lila. Nakita niya ang imahe ng isang responsableng ama at asawa na hindi niya nagampanan para sa akin. Ang presensya ni Mateo. Ang kanyang mainit na ngiti at komportableng yakap ay naging isang hindi nakikitang pader na imposible ang malampasan ni Luis. Agad na namutla si Luis na pagtanto niyang wala na siyang lugar sa bago kong buhay. Ngumiti akong bahagya kay Luis. Iyon ay hindi ngiti ang payayabang kundi ang kapayapaan mula sa isang pusong buona. Iyon na ang aming huling pamama. Nandiyan na. Sagot ko kay Mateo. Pagkatapos huminga ako ang malalim. Tumalikod at naglakad palayo. Hawak ang kamay ni Mateo habang hinahalikan ang tuktok ng ulo ni Lila. Hindi ako lumingon. Sa labas ng gusali, sa ilalim ng maliwanag na langit, nagyakapan kami ni Mateo. Bakit tahimik ka kanina, mahal? Tanong niya. Ngumiti lang ako at sumandal sa kanyang dibdib. Walang kailangang sabihin pa, mahal. Tapos na ang lahat, ganap na akong malaya. Bulong ko. Tiningnan ko si Lila na masayang tumatawa ngayon. Hawak ang isang maliit na bulaklak na kapipitas lang ni Mateo. Hindi ko na kailangang magpatunay nga naman sa mundo. Ang pamilyang ito, ang aking pinakamatamis na tagumpay. Isang biyayang nagpapatunay. Nakarapat-dapat akong tumanggap ng tunay na pag-ibig. Ang nakaraan ay isang aral. Ang kasalukuyan ay kaligayahan at ang hinaharap ay sa amin. Walang ngang lugar para sa kapaitan, tanging pag-ibig at walang katapusang pasasalamat na lamang. M.